Ganun kabigat magpaaral and magkaroon ng anak dito sa Korea. Ganun yung nangyayari dito sa Korea na hindi ko gusto. Si Ina, nagbunga lahat ng pagod and puyat niya sa pag-aaral kasi maganda yung result ng exam niya. Kinikilig sa asawa yun. Kung kailan kami nagkaedad ni Alex, saka kami naging sweet. Basta may kimchi. Ay! Oh my God! Nasira ka agad! Ba't ganito? Kabago-bago lang eh. Sa mga nagtatanong paano ako nag-lose ng weight, Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Pupunta muna ako sa hospital para sa aking regular check-up. Samahan niyo na ako. Siya lang kayo! Nandito na ako sa hospital. Dito sa Korea, hindi complicated ang pagpapacheck up kasi meron schedule na sinusunod and hindi kailangan maghintay ng sobrang tagal. Kapag na-miss mo yung schedule mo, i-entertain ka naman nila pero kailangan nilang tapusin lahat ng mga nakaschedule na pasyente. So, importante talaga na sumunod ka sa schedule. May monitor where we can see our names kapag turn na namin. Hinihintay ko yung gamot ko. May monitor din para malaman kung ready na yung gamot or hindi pa. Nakuha ko na yung gamot ko, 20 cents. Pauwi na ako. Mahal ba magpa-check up dito sa Korea? Hindi naman ganun kamahal kasi merong health insurance. Lumabas ulit ako kasi kailangan kong magpa-change oil ng sasakyan namin, si Santa Fe. And magwi-withdraw din ako ng gift para sa Korean Thanksgiving. Paano kami nag-share ni Alex ng expenses? Halos lahat ng expenses sa bahay, si Alex ang nag-shoulder. And yung kinikita ko for savings talaga ng family namin. Pero kapag may mga occasions ng family, ako ang nag-shoulder. Every Korean holiday, nag-aala talaga kami ng budget na ibibigay para sa mga biyanan ko. Yun yung cash gift. Yun. Kasi may mga nagtatanong. Sana nasagot yung tanong. Nakakaloka to netizens. Yung passbook ko, naiwan ko sa isang sasakyan. Si Santa Fe yung dala ko ngayon. Magpapagawa na lang ako ng bagong passbook. Okay na, thank you Lord. Naayos ko na. And alam nyo ba, from now on, pwede na ako mag-withdraw without my passbook. Gamit lang ay ang palad. Oh, di ba? Ang high-tech. Papunta na ako ngayon sa Hyundai Service Center. Magpapa-change oil na ako. Dito sa Korea, everything can be processed as long as you have your identification card with you. Parang ako, maayos lahat. Thank you, Lord. Na-register ko na yung sasakyan. Maghihintay na lang ako ng call nila
kapag tapos na. Kakain muna ako to netizens. Gutom na ako, di pa ako nagla-lunch. Mag-rice ako. Kain tayo. Balik na ako sa service center. Doon na lang ako maghihintay. Sa service center na. Waiting. Maayos ang service center dito. May computer, water dispenser, coffee machine, and merong restroom. May dalakan din bro. Dan ang pagpapa-change oil and pinalitan din yung filter. I paid 194,667. Pag may sasakyan ka talaga, kailangan mo ding maglaan ng budget para sa maintenance ng sasakyan. Pero kasi kami, times 2. Kasi dalawa yung sasakyan namin. Magastos din actually. Pero kailangan ng sasakyan eh. Traffic dito sa highway na dinaanan ko. Pero mapapansin nyo, ang mga sasakyan nag-stick sa lanes and walang nag-blow ng horns. Before ako mag-prepare ng dinner, i-share ko yung mga shades na naiwan sa akin. Kasi ang totoo niyan, marami na akong na-dispose na shades. Kung natatandaan nyo, binenta ko sa bazaar. So, itong mga naiwan sa akin, ito yung madalas kong gamitin. So, first, itong Ray-Ban ko. Ito yun. Oh. Ginagamit ko to kapag medyo sporty-sporty ang aking OOTD. Tapos, itong Salvatore Ferragamo na regalo sa akin ni Alex. Yan. Parang hindi bagay sa akin kasi yung round yung lens. Mas prefer ko yung pa-square. Pero wala eh, nabili ko na. And then, itong Gucci. Round din to eh. Ay, ang taray pa! Ganun! Nagustuhan ko dito, alam nyo, yung color dito sa gilid. Oh. Gucci. Ito yung nag-iisang Gucci ko. And then, itong Gentle Monster na shades. Hindi ko to madalas gamitin kasi parang mirror yung yung lens niya. Actually, alam nyo, ito, naupuan ko to. So, na-deform yung holder. Yan. Pero, pwede naman to ipaayos. Nagandahan lang ako sa pagka-gold niya. Yan. Nandito na ang mga kids. Hi, Tokyo. Say hi naman. Sit ka naman. Say hi to netizens. Hi. Kiss mommy na. Kiss mommy naman. You don't kiss mommy na! Okay. Okay, next. This is Londi. From Gentle Monster. Isa sa mga paborito kong shades. Madalas ko to gamitin. Londi Brown. Next, this is Tam Khaki or Green. Yan. Originally kay Alex to, pero hindi bet ni Alex. So, ako na ang gumagamit. Sa lahat ng shades ko, ito yung pinaka number 1 na favorite ko. This one is Tam Black naman. Yan. Actually, pareho kami ni Alex ng binili na model. Magkaiba lang ng color. Oy, pack na pack, no? Parang siyang celebrity shades. Pero feel ko yung ganda ko kapag gamit ko tong Tam Black. Oy, yan. Tapos, eto na. Sa lahat ng Gentle Monster ko, ito yung pinakamahal pero
ito yung least favorite ko kasi parang hindi bagay sa akin. Okay, ito yung shades ni... Ooh! Si Jenny. Ito ay Chapsal. Shades to ni, Jenny. Parang hindi siya bagay sa round yung face. Mukha akong mukha akong tananananan, tan tan tan. yung tananananan. Isa pa cut. Isa pa. Tananananan, tan tan tan. Ang corny, bakit ganun hindi ko magawa? Oh, ganyan. Pag inaanggulo mo siya, okay lang. Pero parang itong shades na to, pang pictorial lang, alam niyo yun? Pang aura-aura, ganyan. Kasi pag gamit mo siya, parang ang taas ng kilay mo dito, tsaka mukha kang mataray. So, yan. So, nagsisi ako na binili ko to. Kasi nga, hindi ko siya nagagamit. And alam nyo ba, parang pag gamit mo siya, dapat nakaganyan siya. Paganyan. Kasi pag ganito gamit mo, yung pilik mata ko sumasabit dun sa lens. So, uncomfortable. Anyway, eto na lang yung mga shades na naiwan sa akin. Kung may i-recommend ako na model from Gentle Monster, yun yung Tam. Pero kasi, madami na silang bagong ngayon models Check nyo na lang. Nagre-range ng magkano ang Gentle Monster na shades. Nasa 289,000 won. And then, meron silang mga shades na more than 500,000 won. I-recommend ko ba ang Gentle Monster na shades? Ako kasi gusto ko yung brand, so i-recommend ko. Magluluto na ako ng dinner namin to netizens. Samahan nyo na ako. Ha? Diyan lang kayo. I'm already home to netizens. Ito ko lang tong hipon. Magluluto ako ng favorite ni Alex, buttered garlic shrimp. Samahan nyo ako mag-prepare ng dinner later, ha? Dumating na yung gift ng sister-in-law ko sa akin. Unbox ko lang to netizens. Diyan lang kayo. Ito na to netizens. Thanksgiving gift niya to sa akin. Ang sister-in-law ko, alam nyo, ang ganda ng mukha niya. May iniinom kasi siyang gamot, kaya hindi mapigilan yung pag-gain niya ng weight. Okay. Yves Saint Laurent. Ano? Ang shade nito is YSL Love Shine Candy Glaze number 44 Nude Lavalere. Tama ba pronunciation ko? Anyway, check natin to netizens ang shade. Ay! Share ko lang sa inyo to netizens. Si 10th Floor Onni, sobrang bait niya talaga. So, every time na merong business trip yung husband niya, may pasalubong, di ba? Hindi ako nawawala ng pasalubong from 10th Floor Onni. I remember siya yung unang-unang nagbigay sa akin ng YSL na lipstick. Ay, ang ganda ng color to netizens. Okay. Ayan kita nyo. Ay, paano to Wala, paano siya? Okay. So, dito na lang, kasi meron akong lipstick Ay! Oh my God! Nasira ka agad! Ay, nasira ka agad yung shape to netizens! Ano ba? Ba't ganun? Nasira ka agad! Ang careless ko talaga sa lipstick. Ba't ganito? Kabago-bago lang. Ay, ayan Ito yung color niya. Kita niyo ba? Wait. Yan. Sira ka agad. Oh my kulay naman, Kabago-bago lang. Alam niyo, yung mga Dior ko na lipstick, ganito rin. Na-deform na. Ay, ang ganda ng color. Yan siya. Kita niyo ba? Paano ko ba ipapakita? Hindi kasi ako sanay. Ayan.
Okay na. Ay, burahin ko nga yung lipstick ko. Okay na to. Okay na to. Ay! Okay. Ganda. Ay! Grabe! Si Alex! Merong initial ko M. And heart. Yan. Kita nyo ba? Personalize. M for Mary. Tapos may heart. Yan. Kikita nyo ba? Parang hindi nyo kita. Yan. Wait. Yan. Okay na yan. Okay. Thank you. Thank you so much, Agashi, for my new lippy. Okay. Diyan lang kayo. Ay, magbubulda ka na naman, baby. Okay. Lilinisin ko yung hipon. Hindi na nagpe-prepare na ng sarili ng pagkain. Kamus yun. Kapag wala akong maisip na uulamin namin, kimchi stew ang sagot. Basta may kimchi. Sapat na. Ay, wala na kaming kimchi. Umay. Wala na nga. Wala. Mga tira-tira na lang. Masarap yung pagkakagawa namin ng kimchi last year. Unahin kong lutuin ang kimchi stew. May natirang pork. Ito yung ihahalo ko sa kimchi stew. Pwede na natin ilagay ang kimchi. Lagyan na natin ng tubig. Takpan and pakuluin. Lagay tayo ng garlic. Lulutuin ko na ang buttered garlic shrimp. Lagay na natin ang butter and garlic. Alex, oh, you guess. Oh, ding dong ding. 어떻게 알았지? 그리고 또 있어. Your favorite. 돼지고기 있는 거야. 당신 좋아하는 거야. 스테이크 아니고. 아니. Your favorite Korean dish. 나 김치찌개 끓였어. Kita ba? Bye-bye. Wait, nakalimutan ko ng iset aside yung hipon. Kinikilig sa asawa yun. Kung kailan kami nagkaedad ni Alex, saka kami naging sweet. Ay, siya lang pala kasi matagal na akong sweet. Siguro na-realize niya na kailangan niya na ding mag-effort. Lagay na tayo ng tomato paste. Then, oyster sauce. Lahating ko na nga. Konti lang to. Okay, herb salt. Pwede na nating ibalik ang hipon. Maglagay tayo ng Sprite. Natin para maluto lang yung hipon. Hindi naman pwedeng ma-overcook ang hipon kasi matigas. Done ang buttered garlic shrimp. Lagyan ko lang ng parsley on top.
Thank you, Lord. Natapos ang aking pagluluto. Mukha namang masarap yung luto ko. I'm sure may enjoy ni Alex kasi favorite niya ang kimchi stew and buttered garlic shrimp. Si Ijun, sana kainin niya yung hipon. Si Ina kasi hindi nakakain ng dinner. Kumain na siya, diba? Anyway, I frequently get this question, bakit nag-a-academy pa ang mga Korean students kung nag-aaral na sila sa school? There are two main reasons bakit sinisend ng parents ang mga students sa academy. First reason is yung mga both working parents walang mapag-iiwanan sa mga anak nila. So, after school, diretso sa academy para ma-monitor nila ang location and syempre mas safe sa academy. At the same time, nagiging productive ang mga kids and may napag-aaralan pa sila. Second reason is para may reinforcement. Yung mga natutunan sa school, marireview sa academy and mas advanced kasi yung pinag-aaralan sa academy. Alam nyo naman dito sa Korea, alam nyo, lahat ahead, dapat lahat advance. Ganun ka stress and pressured ang mga students sa totoo lang. Required bang umattend ng academy ang mga students? Dati, option lang siya eh. Pero, alam nyo ngayon, parang nagiging need na siya. Halos lahat ng estudyante dito nag-a-attend ng academy. Kasi, ang mga magulang mismo, ayaw nilang behind yung mga anak nila. So, ganun yung nangyayari dito sa Korea na hindi ko gusto. Hindi ko gusto, pero ang mga kids nag-a-attend ng academy. Kami ba ang pumili ng mga academies nila? Actually, merong academies na kami ni Alex ang nag-decide and meron ding academies na sila mismo yung pumili para balance. And madami na ding nabawas sa academy ng mga kids kasi hindi na kaya ng schedule nila. So, ang mga naiwan na lang is yung importante talaga. Magkano yung budget namin monthly para sa academies ng mga kids? Per subject kasi, nag-range siya ng 250,000 won to 300,000 won. Para lang may idea kayo. How many days in a week ang klase nun? Twice a week. Merong 1.5 hours and 2 hours. Per subject yon ha. So, kung ilan yung subject nun, let's just say, merong science, math, English, Korean. So, 4 na yon. 300,000 won times 4. So, yun yung monthly tuition fee ng isang bata sa isang buwan. Paano kung 6 yung academy niya? Diba? Imagine ninyo gano'ng kamahal. So, si Ina and Ijun times 2 kasi dalawa sila. Ganun kabigat magpaaral and magkaroon ng anak dito sa Korea. So, mostly ng mga couples, pinipili na wag nang mag-anak. Pero alam nyo, thank you Lord kasi tumaas ang birth rate ng Korea netong taon na to. Yun. Kasi maraming binibigay na financial support ang government para lang mag-anak ang mga couples and mag-multiply ang lahi ng Korea. Anyway, sana nagkaroon kayo ng idea to netizens. Ako ay jogging na. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Samahan niyo akong mag-jogging to netizens. Alam niyo, ang luwang na ng shorts ko. Ma-press ko na to netizens. It's autumn season. Hindi ako nag-windbreaker kasi tatakbo ako pag papawisan din naman ako. Sa mga nagtatanong paano ako nag-lose ng weight, I stress myself.
naghanap ako ng magiging stress ko. Tapos, inisip ko ng inisip. Kaya ako char lang. Kidding aside to netizens, I jog and walk every day. And then, pinapractice ko din yung OMAD, yung 1 meal a day. Pero, kung hindi nyo kaya, wag nyong gawin. Tsaka, try nyo lang exercise. And, cut nyo yung sweets. Ako, dati ang hilig-hilig ko sa matamis. Ngayon, patikim-tikim na lang ako ng chocolate. Pa-konti-konti na lang. You ready to run? Or jog? Maganda mag-jog, wala masyadong tao. Tsaka maliwanag pa. Na-enjoy pa yung green na paligid. Ang sarap sa pakiramdam. Solo ko ang park. Walang kasalubong. This is our dinner. Kain tayo to netizens. Side dishes. And Alex is here. Hi. Kunya, ay. Pati yung tangkay nung kami. Sabayan ko si Alex. Sarap. Ay, ang anghang nung kimchi stew. Perfect combo to. Try nyo to, netizens. Masarap. Matipid na ulam ang kimchi stew. Nandito pala sa Korea kasi marami kaming kimchi. Paano ba ang kimchi sa Pinas? Kumain na kayo to, netizens. Kain tayo. Ay, proud pala to, netizens. Si Ina. Nagbunga lahat ng pagod and puyat niya sa pag-aaral kasi maganda yung result ng exam niya. Thank you, Lord. Sa totoo lang, ang hirap magtinidor kapag bowls yung gamit mo. Bakit bowl ang ginagamit sa kanin? Kasi nung unang panahon, kung mapapansin nyo sa mga traditional Korean dramas, ang gamit nila ay stainless or dati yata silver or gold. Merong takip para hindi mabilis lumamig yung kanin. Since merong taglamig dito sa Korea, and usually, di ba, nilalagay siya sa maliit na table and hinahatid. So, tinatransport pa. So, kapag nasa pinggan siya, pagkakainin mo na, malamig na and posible na matapon. So, sa bowl nakalagay.